Hello guys! Mga igan, mga best friend, mga bossing. Kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay po, tayo po'y magtutuloy na para sa ating libangan, ang pangungulekta ng coins. Ayan, meron tayong pag-uusapan rito tungkol ito sa 25 centimo, 2003. Naging dalawang klase po ito eh. Ang posible nangyari sa 2003, 25 centimo, non-magnetic at magnetic. Pwedeng tumaas ang presyo nito pagdating ng araw yun nga po dalawang klase siya na hindi naman talaga dapat na maging dalawang klase. Yan, meron tayong ngayon yung bulong-bulungan. Bulong-bulungan. Yung bang posibleng nangyari yung posibleng nangyari dito sa 25 centimo to. Kasi itong isa non-magnetic ay magnetic tong isa. Ito non-magnetic, no? Kailangan talaga isa lang talaga 'yan. Pero nga ayon sa bulong-bulungan, mamagnetin muna natin Ayan, mamagnet yung isa, no? Yung isa hindi siya na magnet, no? Naging dalawang klase siya. Ngayon ayon po sa ating mga nakakalap na impormasyon, hindi pa naman po sigurado ito Posible lang kung posibilidad na nangyari dito sa 2003 na non-magnetic tsaka non-magnetic. Bakit nagkaroon ng magnetic? Samantalang itong magnetic na to yung planchet niya para sa 2004. Ngayon, sa ibang bansa may naghihinala rito, may foreigner Pero Pilipino siya, nasa ibang bansa siya. Bakit nagkaroon ng 2003 na magnetic? Hininala niya ngayon, transition error. Pero kasi ang transition kailangan 2004 na non-magnetic ang hahanapin. Pero ito, magnetic siya kasi non-magnetic yung 1995 to 2003 Tapos nagkaroon ng 2003 magnetic Bali, ang ginamit na planchet dito, yung sa 2003 magnetic, yung para dito sa sa 2004 Yun ang pinaka-issue diyan. Bakit nagkaroon ng 2003 na magnetic? Para sa 2004 yon. Ayun nga po, no? Mangyari kasi, yung mga bago gawin ng mga coins, pinag-uusapan na yan Pinag-uusapan na yung coins kung meron silang pinagkasunduan dyan. Na ang 2003 gagawin nila is yung non-magnetic, no? Ito muna, yung non-magnetic, no? Hanggang 2003, 1995 to 2003, non-magnetic. Tapos biglang nagpalit sila ng gagawin ng planchet, magnetic na para sa 2004. Ang nangyari, nagminta pa sila. Tinesting nila yung planchet na para dito sa 2003, ginamit nila ng 2004. Ayun. Sa napagkasuduan, hindi siya napag-usapan. Ang napag-usapan lang ng mga namamahala noon nung 2003, no. Ang gagawin nilang 2003 may bilang yan Sa nagkulangan, bali itong issue, no. Nagkulangan sila dun sa target nilang bilang na gagawin na 2003. Bali itong 2003 magnetic na to, inabono lang to, no. Inabono. Hindi lang siya nasama sa pinag-usapan. Pero hindi naman natin masasabing illegal tong Illegal ang minting nito. Kasi siyempre, central bank pa rin magsasabi kung kung talagang illegal yan o legal Pero ang sinasabi lang po natin dito, inabono. Imbis na para mapunuan tong target nito. Bali, ang hinala, kinapos po yung Nagkulang yung sa target nilang gagawin. Kulang siguro ng mga ilang piraso. Tapos naubusan na ng planchet, no? Naubusan na ng planchet na non-magnetic, no? Naubusan na. Ngayon, nagminta pa sila para mapunuan yung pagkukulang dito sa doon sa dapat nilang target na mintahin dito sa 2003. Inabono nila tong planchet na 2000 na para sa 2004, kaya nagkaroon ng magnetic na na 2003 na hindi naman pala dapat na para sa 2004. Kuha po ba? medyo medyo nakakalito siya.
Bali, ito po, no? Ang target po nila sa 2003, kinapos po. Kinapos yung pagbiminta nila. Kaya nagkaroon ng 2003 magnetic, inabono yung para sa 2004, gumamit sila. Kumuha sila ng mga ilang piraso para mapunuan yung para matapos na yung kontrata nitong 2003, yung napag-usapan nila kung ilan ang bilang na mimintahin nila sa 2003. Di syempre napag-usapan yun, no? Sa kinapos sila. Ngayon, pinang-abono nila to na hindi na etong planchet na to ay para sa 2004. Etong magnetic na to para sa 2004 to. Ginamit nila. Siyempre hindi naman natin masasabing illegal minting. Pinang-abono lang po nila na pero ang mahalaga ron yung istorya niya, yung istorya nitong coins na to para sa 2004 ginamitan ng 2003 petsa. Ayan parehong-pareho kasi. Yan ang diyan Parehong-pareho yung niya yung kanyang yung mga letters, pero magkaiba sila ng planchet. Yan. Bali pumapasok to sa wrong planchet Bali hindi dapat nila ginamit yung planchet ng 2004 kasi ang napag-usapan nila dito sa 2003, yan, kinulang lang sila, Kaya inabono sa ibang bansa kasi yung mga ganyang inaabono, tinatawag nila na hindi karapat dapat mintahin yun Pero syempre sa atin ang mandato naman ng Central Bank sila talaga masusunod kung anong gusto nilang gawin ng Pero ang ibig po sabihin yung may napag-usapan sila rito, may kontrata, kung sa may board diyan yung mag-a-approve kung ilan ang mimintahin Kasi hindi pwedeng sumobra, hindi rin pwedeng kumulang. Pag sumobra, aalisin po nila yun Pero pag kumulang, yan, doon nagkaroon ng issue. Yung pala yung Yung posible lang po mangyari Posibleng nangyari, nagkaroon ng issue. Kinulang po yung pagmiminta nila ng 2003 na non-magnetic. Yan, kinulang sila. Tapos, paano nila mapupunan to? Kaya, kumuha sila rito sa 2004. Ang ginamit nila planchet yung 2004. Tinuloy pa rin nila yung pagmiminta para makumpleto lang tong 2003 na non-magnetic. Nabuhay tuloy ngayong nabuhay tuloy itong nagkaroon tuloy ng 2003 na magnetic na para sa 2004. Ayun ba? Kuha po ba? Ayan, di ba? Sa mga susunod na araw, tatalakayin pa natin yan. Bali, yun ang pinaka-ibig natin sabihin dyan. Yung nagkulangan sila rito ng pagbiminta, tapos inabono nila to. Hindi naman po natin sinasabing illegal minting niya kasi sila rin na masusunod. Siyempre, kasi bago mintahin to, ang kontrata nila dyan, ang pinag-usapan nila dyan, yung target, kinapos sila ng planchet, ng blanco. Kumuha sila ng, non-magnetic. Pero sa numista, merong nakatatak talaga 2003. Yung sa numista naman kasi, kung ano yung hawak lang ng mga tao, yun ang binibigay nilang frequency. Ayun. Kuha po ba, Bali, ito ang pinaka-buod ng ating usapan, Kinapos sila rito, Kinapos sila rito sa 2003, non-magnetic. Ang pinang-abono nila, kumuha sila ng planchet para sa 2004. Yan. Yan ang lumabas. 2003, magnetic. Kaya naman magnet yung 2003, naging dalawa sila. Okay po, Yan. Kuha po ba? Di ba, tatalakayin pa natin sa mga susunod na darating na panahon. Ibig sabihin, itong 2003 magnetic na to, tataas pa ang presyo nito, kasi maganda ang istorya nito, itong magnetic na 2003, yan, napakaganda ng istorya niyan. Medyo sa 25 centimos lang, kung iisipin natin, baliwala, pero po yan, kumbaga sa ang pagmiminta po kasi ng mga coins, regulated po yan, pinag-uusapan po yan, bago gawin. Maraming mga nagmi-meeting po sila dyan, pinag-uusapan nila mabuti yung ganyang pagmiminta, kung ilan ang target nila, kung pasosobrahan ba o hindi. Hindi po pwedeng pasobrahan, hindi rin pwedeng kulang. Kaya tinarget, inabono nila tong yung magnetic, Yan po, Siyempre, batas yan, pagka, Kaya maganda ang istorya nitong
2003 na magnetic na to. Pagdating ng araw, gaganda pa ang usapin dyan para sa presyo niyan. Okay po sana po nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value presyo ng mga coins nating hawak. Hanggang sa muli, lagi po nating tatandaan, ang mga barya ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.